The Boss Husband. Credit to the author. 171 hanggang 75. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumayo si Justin, pinunasan ang kanyang mamantika na mga kamay gamit ang serviette, at sinabing, "Sige, sumama ka sa akin." Para saan? Nag-aalala si Didi na mapipilitin siya ni Justin na umuwi. Pumunta tayo sa isang internet cafe na mataas ang grade. Internet cafe. Tuwang-tuwa si Didi, "Ang ganda, Claudia, pinakain mo ako ng tanghalian, at gusto mo pa akong dalhin sa isang internet cafe." Humalaklak si Justin, "Relax, wala akong balak na hayaan kang maglaro, may gusto akong ipakita sa iyo." Hindi pinapansin ng nalilitong Didi, nagkusa si Justin na umalis sa McDonald's. Si Didi ay dumaikit sa kanyang gilid sa daan, at pagkatapos ng ilang sandali ay nakahanap ang dalawa ng isang internet cafe na bahagi ng isang malaking prangkisa. Pagpasok nila sa internet cafe, hiningi ni Justin ang pinakamahal na solong booth para sa web surfing. Si Didi na tumabi sa kanya ay lalong naging curious kung ano ang gustong ipakita sa kanya ni Justin na kailangan pa niyang pumili ng isang nakahiwalay na booth. "Uncle, hindi naman siguro gusto mong gawin mo iyan sa akin sa isang internet cafe, di ba?" Hindi napigil ang magtanong ni Didi. Gawin ang ano? Hindi naintindihan ni Justin ang ibig niyang sabihin. Namula si Didi para gawin ang ganoong uri ng intimate na bagay. Jeez! Bakit pumili ng isang internet cafe? Kahit single room lang, mahihiya pa rin ako. Grabe ka talaga, Tito, to think na may ganyan kang fetish. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang ibig sabihin ng Didi, at direktang sinundot ang brat na ito sa noo. "Ano ang hinahayaan mong tumakbo ng ligaw ang iyong imahinasyon? Ganun na ba ako kay perver? Mukha kang isa." Mahinang tugon ni Didi. Hindi pinansin ni Justin ang sira-sirang brat na ito na tila umabot na sa edad na umiinit. Pumasok siya sa maliit na booth, at nagsimulang gumamit ng computer. Matiyagang tumayo si Didi sa likod ni Justin at tumigil sa pagbibiro. Binuksan ni Justin ang browser, nagpasok ng URL, pindutin ang enter, at isang kakaibang larawan ang lumabas sa screen. Ang buong screen ay naging itim, pagkatapos ay dalawang bilog na bagay na mapurol na kulay ginto ang lumitaw sa gitna, na nahahati sa isang panloob at panlabas na layer. Nag-click si Justin sa panlabas na bagay na hugis singsing, at nagsimulang magpasok ng iba't ibang mga alpabeto at numero. Si Didi na nakatayo sa likuran ay natigilan, dahil napagtanto niya na ang pinasok ni Justin ay naging isang string ng asterisk, at hindi niya masabi kung ano ang na-type nito, ngunit ito ay higit sa 20 karakter ang haba. Ang mas nakakatakot ay, ang dami ng mga karakter na kailangan para sa panloob na bilog ay higit sa 100 mga karakter, lahat din ito ay naging mga asterisk na simbolo. Ito ay malinaw na isang uri ng password. Nang matapos na ipasok ni Justin ang password, nagsimulang umikot ang dalawang bagay na hugis singsing, hanggang sa isang punto kung saan tila natapos na ito, at nawala ang mga ito sa screen. "Tito, astig naman. Ang password ng account mo na ito ay may kahit 100 karakter. Paano mo ito naisolo? Natagpuan ito ni Didi na hindi ka panipaniwala. Bakit kailangan kong i-memorize ito? Sa takbo ng utak ko, isang sulyap lang ang kailangan para sa 1,000 karakter." Gayunpaman, ipinaliwanag lang niya, madali lang pagkatapos ng ilang pagsasanay. "Oh, ngayong itim na ang screen, ano ba talaga ang gusto mong makita ko, Uncle?" Inaasahan ni Didi na makita ito. Tumingin si Justin sa paligid, at nakita ang komplementaryong earphone at mic. Ikinabit niya ito sa computer, pagkatapos ay sinabi sa mikropono, "Larawan." Sa sandaling sinabi niya iyon, ang kadiliman sa screen ng monitor ay nakakalat, na nagpapakita ng isang photo album. Mayroong maraming hiwalay na mga folder, at bawat folder ay may iba't ibang album. Nagsalita si Justin ng isa pang salita, ngunit ang salitang ito ay hindi English o Zanaican. Nang marinig ito ni Didi, parang malabo itong wika, ngunit hindi siya sigurado kung ano talaga ang wika nito.
Matapos sabihin ang salitang iyon, lumitaw ang isang larawan ng nayon ng isang katutubong tribo. May mga totem na maraming kulay at mga kubo na gawa sa pawid. May siga sa gitna, habang ang mga ulo ng mababanges na hayop ay nakabitin sa labas ng mga kubo. Isang matayog na bundok na nababalutan ng yelo ang nakatayo sa malayo at mayroong walang katapusang savanna. Tito, saan ito? Tanong ni Didi. Naaakit na siya sa kakaibang larawan. Si Justin ay may nose-to-hak na ekspresyon habang siya ay sumagot, ito ay isang African tribal village na tinatawag na Dielaco. Nakatira sila sa isang savanna sa Central Africa. Bagaman nakatira sila sa isang teritoryo ng ilang bansa sa Africa, ito ay halos isang primitive na lugar na walang sinumang mamamahala. Ang nayon na ito at ang iba pang mga nayon ng tribo na malapit ay nabubuhay pa rin sa mga kondisyong tulad ng alipin noong una. Nakipaglaban sila sa mababanges na hayop, nagtiis ng nakapapasong tag-araw at napakalamig na taglamig, at madalas na dumaraan sa mga araw na walang pagkain. Kailangan din nilang dumaan sa madugong labanan para makakuha ng pinagmumulan ng tubig kapag natuyo ang sarili nilang tubig. Ang Diyos ng bundok na kanilang sinasamba ay hindi kailanman pinrotektahan sila. Kapag ang isa sa kanila ay magkasakit, sila ay direktang itatapon sa walang tao na iyang para sa pagpipiste ng mga hayop, dahil natatakot silang kumalat ang sakit, at dahil din sa wala silang paraan upang makapagbigay ng medikal na paggamot. Naakit si Didi sa kwentong ito, nakakaawa sila, paano magkakaroon ng ganoong lugar sa mundo? Tiyo, bakit ka magkakaroon ng larawan ng lugar na iyon? Saan ka nanggaling? Mga 6 na taon na ang nakalipas. Dahil sa ilang bagay, kinailangan kong manatili sa rehiyong iyon ng kalahating buwan. Dahil wala masyadong gagawin habang naghihintay, gumamit ako ng espesyal na kamera para kumuha ng ilang litrato. Sabi ni Justin. 6 na taon na ang nakalilipas, wala pa siyang 18. 171 hanggang 2. Sumunod, ginamit ni Justin ang voice control para i-flip ang ilan pang mga larawan. Ang lahat ng mga imahe ay naglalarawan sa paraan ng pamumuhay ng tribo. Hindi natatakpan ng kanilang mga damit ang kanilang katawan, may pintura sa buong mukha, at lahat ay may itim na balat. Kumain sila ng mga sunog na karne ng masama. Ang isa sa mga larawan ay nagpamula kay Didi, dahil ipinakita nitong ang mga taong ito ng tribo ay nagtatrabaho upang magparami ng kanilang susunod na henerasyon sa labas. Ito ay isang maliit na lipunan na tila ganap na hiwalay sa modernong mundo. Para silang isang komunidad na inabandona ng ibang bahagi ng mundo, dahil iniwan na sila ng mga tao mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Paglipat sa isang larawan na nagpapakita sa loob ng isang kubo na pawid, isang babaeng taga-nayon ang nakahiga sa isang kama na gawa sa bato at dayami. Sa kanyang katawan ay isang payat na sanggol na tila ipinanganak siya hindi pa gaanong katagal. Nakahiga siya sa dibdib ng kanyang ina, habang nakaupo sa gilid ang isang maliit na batang babae na sinisipsip ang kanyang hinlalaki, ang madilim na mga mata ay nakadilat habang nakatitig sa kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki. Tito. Ano ito? Maingat na tanong ni Didi. Ang babaeng ito ay isang balo sa nayon, ang kanyang asawa ay nakagat ng cheetah hanggang sa mamatay, at kapanganakan pa lamang niya sa batang iyon. Gayunpaman, wala pang 2 buwan bago nagkaroon ng kolera ang babaeng ito, at patuloy na nagtatae. Ang kanyang katawan ay naging payat na parang isang mommy. Nang kinunan ko ang larawang ito, namatay na ang babaeng iyon. Ngunit hindi alam ng kanyang sanggol na lalaki na namatay ang kanyang ina. Siya ay nagugutom at gusto ng gatas, kaya nagsinungaling siya sa dibdib ng kanyang ina upang sumipsip ng gatas. Ngunit paanong ang isang walang laman na bangkay ng babae ay may natitira pang maipapakain sa kanyang anak? Ang batang babae sa gilid ng kama ay ang kanyang anak na babae, siya ay gutom na gutom dahil walang tagalabas na magpapakain sa kanila. Gayunpaman, alam niyang patay na ang kanyang ina, kaya nakatitig siya sa tabi ng kama habang ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay patuloy na sumuso, habang sinisipsip niya ang kanyang sariling daliri. Hindi pa narinig ni Didi ang lahat, ngunit namumula na ang kanyang mga mata. Tito, anong nangyari sa kanila pagkatapos noon? Namatay ba sila sa gutom?
Umiling si Justin, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kalungkutan, hindi sila nagutom, bago sila mamatay sa gutom, ang mga taga-nayon na nalaman na namatay ang kanilang ina ay kinaladkad sila palabas ng kubo. Ang magkapatid na ito ang naging pagkain ng nayon noong araw na iyon. Masaya ang lahat na nakakuha sila ng isang piraso ng karne, kasama na ang kanilang lolo at lola. Napasigaw si Didi sa takot. Tinakpan niya ang kanyang bibig, hindi niya napigil ang mapaluha, paano nila magagawa iyon, maaari. Cannibalism. Para sa kanila, ang mga batang wala ang kanilang mga magulang ay parang mga batang walang kalaban-laban, maaari silang gawing pagkain anumang oras. Mapait na ngumiti si Justin, alam niyang malulungkot si Didi, ngunit hindi niya inaasahan na magiging inosente siya hanggang sa umiyak na siya. Tumalikod si Didi upang panasan ang kanyang mga luha habang kumakaway kay Justin, huwag mo nang sabihin, tiyo. Isara mo na, ayoko nang tingnan pa ito. Tumanggaw si Justin, at nag-log out sa system. Bumalik ang computer sa orihinal nitong estado, na parang walang nangyari. Tito. Lumingon si Didi at nagtanong, bagaman hindi ko alam kung bakit ka nagpunta sa ganoong lugar, bakit hindi mo sila nailigtas? Ganun lang sila namatay, bata pa sila, nakakaawa. I-save. Paano ko sila ililigtas? Alam mo bang mas bata pa ako sa'yo ngayon? Inaasahan mo bang babuhitin ko ang dalawang bata palabas ng Savannah? Marahil ay kaya kung buhatin ang batang babae, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa yugto pa rin ng pagpapasuso. Umiling si Justin at bumantong hininga, at saka, paano ko sila ililigtas lahat? Ang isang sitwasyong tulad nito ay halos nangyayari sa pang-araw-araw na batayan doon. Natahimik si Didi. Humihikbi siya saglit, pagkatapos ay sinabing, Tito, bakit mo ipinakita sa akin ang mga ito, talagang ikinalungkot ko. Bahagyang ngumiti si Justin, gusto kong bigyan ka ng paghahambing. Kung ikukumpara sa kanila, paano mo nabuhay ang iyong buhay? Kumpara sa akin. Nagpout si Didi at sinabing, paano sila magkukumpere? Hindi man magkasama ang mga magulang ko, at least palagi kong kasama ang nanay at tatay ko. At saka, hindi naman ako nagkukulang sa pera, at nabibili ko ang kahit anong gusto ko. Tama na yan. Kung ikukumpara sa kanila, talagang maswerte ka. Hindi sila maaaring maging katulad mo, hindi sila makakatakas sa bahay at makasalubong ang isang mapagbigay na taong tulad ko, na nag-treat sa iyo sa McDonald's. Pang-aasar ni Justin, pagkatapos ay nagpatuloy, akala mo nakakapagod ang buhay mo, wala kang masayang pamilya. Ngunit naisip mo ba kung gaano karaming mga bata ang nahaharap pa rin sa isang malagim na wakas tulad nila? Kahit ako na nakatayo sa harapan mo. Sa palagay mo ba ang isang lalaki na wala pang 18 taong gulang na mahal ng kanyang pamilya ay nasa isang karumal-dumal na lugar na tulad ng kalahating buwan? May isang taong mahal ka, nag-aalaga sa iyo, at nagpapaaral sa iyo. Pero dahil sa nakakapagod na buwan ng pag-aaral, nasasabi mong mahigpit ang nanay mo sa iyo at naghahanap ng ibang lalaki. Nakipag-away ka sa kanya at tumakas sa bahay. Alam mo ba na ang tahanan na iyong tinakasan ay isang lugar na kung tawagin ng marami ay paraiso? 172 hanggang 1. Ang mga salita ni Justin ay parang kulog na dumadagandong sa isipan ni Didi, dahilan para mapatingin siya sa kawalan. Natahimik ang dalawa sa maliit na booth na ito, napanatili nila ang katahimikan hanggang sa bumalik sa katinoan si Didi nang pinatay ni Justin ang computer. Well, gusto mo bang umuwi ngayon? Nakangiting tanong ni Justin. Tumanggaw si Didi, ayoko. Hindi ka pa rin kumbinsido. Malungkot na napakamot ng ulo si Justin, alam ko na may kanya-kanyang problema sila at walang kinalaman sa pagiging maswerte mo. Gayunpaman, sa palagay ko, sa iyong sitwasyon, dapat kang maging mas mapagpakumbaba at palawakin ang iyong isip. Napagtanto mo na ang pag-aaway na iyon ay hindi gaanong mahalaga, kaya bakit tumanggi na bumalik sa bahay? Bakit ka pa mamasyal sa mga lansangan kahit alam mong nasa panganib ka? Tinitigan ng diretso ni Didi si Justin na may nagniningning na mga mata, Uncle, mas lalo kitang gusto ko talagang malaman kung bakit ka nagpunta sa ganitong lugar, at gusto kong malaman kung ano ang ginawa mo doon. Oh my God! Uncle, hindi mo ba alam na ang isang lalaking may kwento ay hindi ka pani-pani walang kaakit-akit sa mga babae? Huwag mong ibahin ang topic.
Tsaka sa edad mo, kaya mo bang isiping babae ka? Ang katotohanan na tumakas ka sa bahay ay sapat na katibayan na ikaw ay bata, at malayo ka sa maturity ng isang may sapat na gulang. Makinig ka sa akin, at hayaan mo akong pauwiin ka. Kumbinsido si Justin. Nagpout si Didi, at mahinang sinabi, Tito, natuwa akong marinig ang pagtuturo mo sa akin. Ano? Natutuwa akong marinig ang iyong lecture, dahil pakiramdam ko ay may ama ako. May kaunting pananabik si Didi sa kanyang mga mata, hindi ko ibig sabihin ay isang biolohikal na ama. Ang ibig kong sabihin ay isang ama na maaaring makipag-usap sa akin, makipaglaro sa akin, at turuan ako. Si Justin ay inilagay sa pwesto, paano na-promote ang isang tiyuhin bilang isang ama. Sa totoo lang. Ngumiti si Didi kay Justin, kung makakahanap si Gia ng lalaking katulad ni Uncle para maging daddy ko, mas madali para sa akin na tanggapin. Sayang naman ang itsura mo, Tiyo. Bagamat alam kong pambihira ka, ang isang matagumpay na babae sa karera tulad ng aking Gia ay tiyak na pupunta para sa isang tinatawag na matagumpay na lalaki, na sa wakas ay gumugol ng buong araw sa labas ng bahay sa pagtatrabaho, gaano kabagot. Hinaplos ni Justin ang ulo ni Didi, huwag hayaang tumakbo ang iyong mga imahinasyon. Ang iyong ina ay naghahanap ng isang lalaki para sa kanyang sarili, hindi para sa iyo. Ayos lang basta matuwid ang ugali niya, why care so much? Kung may anak akong katulad mo, sasakit ang ulo ko. Hindi nagustuhan ni Didi ang katotohanang hinihimas ni Justin ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang ilong at sinabi niya, Tito, bagaman inaamin ko na hindi pa ako mature, hindi mo dapat ako patuloy na tretuhin bilang isang bata. Hindi ako tatangkad kung patuloy mo akong hinihimas sa ulo. Sige, pumayag kang umuwi. Saglit na nagbuntong hininga si Didi, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at tumawag. Maya-maya pa, nag-connect ang tawag, at narinig ang nag-aalalang boses ng isang babae. Hoy! Didi! Malas kang bata! Saan ka tumakbo? Bakit ka nag-skip ng school? Itinabi ni Didi ang telepono ng sandali sa kanyang tainga, pagkatapos ay nilapit ito para magsalita, Gia, mali ako, mangyaring magpadala ng sundo sa akin. Ngayon alam mo na mali ka. Kung alam mong mali ka bakit tumakas? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado sa labas? Ikaw. My beautiful Gigi, susunduan mo ba ako o hindi? Sumingit si Didi. Malas anak, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Tawagin mo akong nanay. Nanay. Jeez, nasaan ka? Sa hilagang bahagi ng business district, maghihintay ako sa tabi ng kalye. Magpapahatid ako agad ng driver dyan, huwag kang gumala o lumayo. Nakuha ko. Gia. Bakit lalo kang nababaliw? Hindi naman pwedeng ganito kaga ang menopause, di ba? Tawagin mo akong nanay. Tawagin mo akong nanay. Gia or elder sister. Bago pa matapos magsalita ang babae, ibinaba na ni Didi ang telepono at bumantong hininga. Narinig ni Justin ang pag-uusap ng cloney na mag-ina na ito, at hindi niya napigil ang tumawa, mukhang balisa ang iyong ina. Hindi naman siya ganoon, minsan lang siya nag-aalala sa akin, pero napaka-composed sa harap ng iba, nakaka-goosebumps ako. Pilyong ngumiti si Didi. Nang makitang maayos na ang mga bagay, inilabas niya si Didi sa bar, at dinala siya sa pick-up point. Biglang may naisip si Didi, at nagtanong, Tito, ang ika-9 sa susunod na buwan ay kaarawan ni Godfrey, dadalo ka sa kanyang kaarawan, tama ba? Tinitigan siya ni Justin ng blanco, pagkatapos ay tumango, paano mo nalaman na inimbitahan niya ako? Wala siyang itatago sa akin. Buong pagmamalaking itinaas ni Didi ang kanyang haka-haka na buntot, makakapagkita na naman tayo pagkatapos, hindi na ako makapaghintay. Ano ang dapat abangan? Hindi naman ako ang presidente ng bansa. Hindi ko inaasahan na makilala ang presidente, mas kawili-wili ka, Tiyo. Pakiramdam ni Justin ay walang magawa dahil hindi niya matukoy kung ito ay papuri o panlilibak. Maya-maya, dumating ang isang silver gray na Cadillac na ipinadala ng ina ni Didi.
Dalawang bodyguard na bumaba ng kotse ay nanatiling alerto patungo kay Justin, pagkatapos ay binuksan ang pinto para kay Didi. Sa sandaling pumasok si Didi sa kotse, siya ay bahagyang nanlumo. Pagkatapos niyang isara ang pinto ng kotse, ibinaba niya ang bintana para tanungin si Justin, "Tito, kailan ako maituturing na adulto?" Inisip ni Justin na magpapaalam lang siya, at hindi niya inaasahan ang ganoong kahirap na tanong bago siya umalis. Hindi siya pilosopo, ngunit pinag-isipan niya ito at sinabing, "Kapag isang araw pakiramdam mo ay paunti-unti na ang mga bagay na dapat ireklamo, o wala nang dapat ireklamo, doon mo malalaman na halos mature ka na." Pinag-isipan ito ni Didi, pagkatapos ay bahagyang tumango sa kanya, at kumaway, "Bye-bye, uncle." Pinagmamasdan ng sasakyang papalayo sa malayo, nakahinga ng maluwag si Justin. Nang tingnan niya ang oras ay 3:00 na ng hapon kaya wala na siyang balak bumalik sa opisina. Habang nakakaramdam ng pangungulila, napagtanto niya na ang tagal na pala niyang pumunta sa kinaroroonan ni Roslyn. Nakonsensya siya na hindi siya nakakasama ng babaeng iyon na kahit kailan ay hindi niya hiniling na bisitahin siya. Sa kabutihang palad, ang business district ay hindi malayo sa bar. Dahil hindi nagmamaneho si Justin, naglakad siya ng 20 minuto upang marating ang Roslyn Bar. 172 hanggang 2. Katulad ng dati, halos walang laman ang bar na kakaunti lang ang mga customer. Gayunpaman, ang tao sa likod ng bar counter ay hindi Little Joe, ito ay si Rowena. Si Rowena ay nagpagupit ng kanyang buhok na maikli, na naging dahilan upang siya ay mas mukhang isang malinis at magandang babae. Sa patnubay ni Roslyn, unti-unti siyang naging tiwala at sunod sa moda. Ang kanyang maningning na mga mata ay katulad ng dati, ngunit nakikita ni Justin ang lakas sa ilalim nito ngayon. Nang makitang pumasok si Justin, natuwa si Rowena, at matamis na binati, "Kuya Gibson." Matagal na mula nang makita ni Justin ang kanyang kapatid na si Boyet, kaya nagtanong siya, "Rongrong, kumusta ang iyong kapatid?" "Buti naman ang kapatid ko, author na siya ngayon ng column ng magazine. Nalaman kong mas masaya siya kaysa sa dati niyang trabaho." Masayang sabi ni Rowena. Medyo nagulat si Justin, ngunit naging makabuluhan ito dahil si Rowena ay isang scholar ng Central City University. Marahil ito ang hanap buhay na gusto niya noon pa man. Nang makita kung gaano kaiya si Rowena noong una siyang dumating sa Stonegate at naging bartender pa nga, tinukso ni Justin, "Mukhang pinalayas mo si Little Joe mula sa kanyang pwesto, Rongrong. Siguradong maganda ang ginagawa mo." Namula si Rowena, "Hindi naman, ang Little Joe ay ipinadala para pangalagaan ang isang malaking teritoryo. Ngayong kontrolado na ni Sister Roslyn ang buong West Region, kulang siya ng manpower, kaya pinalitan ko siya. Nakakasanayan mo na ba ang lahat?" Ang natural na tinutukoy ni Justin ay hindi lamang nagtatrabaho sa bar. Huminto si Rowena, pagkatapos ay tumango habang nakangiti, "Sa totoo lang, pagkatapos masanay, sa tingin ko ayos lang." Nasabi ni Justin na tapat si Rowena, kaya hindi na siya nagtanong. Binigyan niya ito ng isang nakapanghihikayat na tingin, pagkatapos ay naglakad patungo sa kwarto ni Roslyn. Nang pumasok siya sa pamilyar na kwarto, napansin ni Justin ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dito. Sa tabi ng mesa sa loob ng kwarto ay si Roslyn na nakasuot ng purong puting damit at nakaupo sa leather chair. Medyo magulo ang buhok niya, at medyo fair ang natural na kutis niya. Tinitigan niya ang isang libro na nakasuot ng salamin, at sinulatan ito ng fountain pen. Sa screen ng computer sa harap niya ay may iba't ibang chart. Nang mapansin na si Justin ang pumasok, nagulat si Roslyn. Ibinaba niya ang kanyang ballpen at salamin, at ngumiti, "Hubby, bakit ang araw ay dumating ka, hindi ba kailangan mong magtrabaho?" Naglakad si Justin kay Roslyn, at kinuha ang salamin na tinanggal ni Roslyn. Ang mga salamin ay isang frame lamang na walang lens, kaya nilalaro niya ito at sinabi, "Mahalaga ba kung anong oras na kung kailan ko makikita ang aking babae? Hindi ko ine-expect na magkakaroon ka ng office worker side, parang babagay ka sa business style. Saan ka nakakahanap ng isang white-collar worker na nakasuot ng pantulog para magtrabaho?" Protesta ni Roslyn. She took back the glasses, and spoke in an embarrassed manner, "Actually, nigger roleplay lang ako para bigyan ang sarili ko ng scholarly appearance.
Kung hindi, masyadong boring ang pagharap sa mga account na iyon. Bakit? Balak mo bang gawing lihay-timo ang iyong mga negosyo tulad ni Galten? Curious na tanong ni Justine. Umiling si Roslyn, kahit gaano kalaki ang pera na iligal na nakukuha ay iligal pa ring makukuha. Sa mundong ito, kung may puti, may itim. Sa palagay ko ay hindi masama ang pagiging bahagi ng underworld, ngunit kung ang isang kriminal na organisasyon ay hindi nagbebenta ng droga, hindi gumagawa ng human trafficking, at hindi nagpupuslit ng mga armas, kung gayon ang kanilang pangunahing kita ay hindi magiging sapat. Sa makatuwid, nagpasya akong magbukas ng ilang malinis na kumpanya para mapunan ang kakulangan ng kita. Sumang-ayon si Justine sa kanya, sinabi niya, mukhang naunawaan ng mahal kong Roslyn ang asensya ng underworld. Hindi na kailangang aktwal na ikumpara ang itim at puti, dahil sa sandaling lumaki sila upang maging malaki, pareho silang mga ekonomiya, at bahagi ng lipunan. Halimbawa, ang lipunan ng Japan ay magkakaroon ng kaguluhan kung wala ang Yamaguchi Gumi, habang ang kalahati ng Italia ay tumitigil ng walang mafia. Hanggat hindi sinasaktan ng isang tao ang bottom line ng bansa, ang isa ay maaaring maging kasing laki at makapangyarihan gaya ng gusto ng isa. Ang mga mata ni Roslyn ay kumikinang ng may kasiglahan, nagtataka siyang nagtanong, hobby, mas malakas ba ang Yamaguchi Gumi at mafia, o mas malakas ka ba? Natigilan si Justine. Wala naman siyang kailangang itago kay Roslyn, pero ayaw niya maging masyadong specific, kaya aniya, masasabi ko lang na hindi ako ka-level sa kanila. Kung may mga kaaway ako, hindi sila iyon, at hindi nila ako gagawing kaaway. Tulad ng kung paano ang isang walang kamatayan sa langit ay hindi lalaban sa isang emperador sa lupa. Tanong ni Roslyn. Mahigit o mas kaunti? Hindi natuloy ang pagtatanong ni Roslyn. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, at inunat ang kanyang likod, hobby, maghintay ka muna dito, maliligo muna ako bago ka samahan. We were having a good chat, why choose the shower now? Hindi ba mas mabuting maligo ka na lang pagkatapos ng hapunan? Tanong ni Justine na may mapait na ngiti. Natigilan si Roslyn, lumingon siya na namumula ang mukha, at natatarantang nagtanong, hobby, hindi ka ba pumunta rito para gawin iyon? Gawin ang ano? Gawin. Gawin mo ang ganyang bagay. Kahit nakilala nila ang isa't isa, nahirapan pa rin si Roslyn na maging direkta. Hindi alam ni Justine kung matatawa o maiyak, darling Roslyn, bakit ganyan ang iniisip mo? Kailan ko pa nasabi na kung pupunta ako dito, para matulog ka? Nakayuko si Roslyn, malumanay na sumagot si Roslyn, dahil ganyan ka palagi sa nakaraan. Akala ko pumunta ka rin dito ngayon para dyan, kaya. Nang makita ang reaksyon ni Roslyn, nakaramdam si Justine ng kirot sa kanyang puso. Ang impresyon na binigay niya sa babaeng ito ay iniisip lang niya ito kapag gusto na niyang makipagtalik dito. Noon pa man ay ganoon na ang nararamdaman niya, ngunit hindi kailanman nagreklamo sa kanya, na para bang ito ang dapat. Palagi din niya itong binibigyan ng madamdaming ngiti, at handang gumugol ng ilang oras sa maliit na silid na ito kasama niya ng walang anumang pagsisisi. Biglang naalala ni Justine na hindi pa niya dinadala si Roslyn sa isang date. Ang dalawa ay nagkaroon na ng napakaraming primitive na palitan, ngunit hindi pa man lang nakakakain sa labas, nanood ng sine, o kahit na naglalakad sa mga lansangan ng magkasama tulad ng mga ordinaryong mag-asawa. Pinakamahirap tiisin ang kabaitan ng isang kagandahan. Alam ni Justine na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, binaigo niya si Roslyn, at parang gusto niyang bigyan ang kanyang sarili ng dalawang matinding sampal. Sa sandaling naisip niya ito, nagpa siya si Justine, at sinabing may mainit na ngiti, darling, magpalat ka ng kahit anong gusto mo, lumabas tayo. 173. Nang banggitin ni Justine ang paglabas, naisip ni Roslyn na mali ang narinig niya, kaya nagtanong siya, hobby, sabi mo lumabas ka lang. Oo, aking magandang Miss Roslyn, hindi ka ba makikipag-dinner sa nakakaawa nitong manggagawa sa opisina? Sabi ni Justine na may nakakaawang ekspresyon. Pagkukumpirma na hindi siya nagkamali ng dinig, sandamakmak na emosyon ang bumungad sa mukha ni Roslyn. Siya ay natutuwa at naantig, ngunit mas nalilito at naghihinala dahil hindi ito totoo. Kung ganoon, magpapalit ako.
Bagaman siya ay isang babae, si Roslyn ay maliwanag na mas mabilis magbihis kaysa sa ibang mga babae. Nagsuot lang siya ng violet na flower print na damit at isang pares ng makintab na takong, na nakatikip sa kanyang matangkad at maayos na katawan nang hindi nawawala ang anumang pang-akit nito. Maganda at flawless ang mukha niya na napakaliit ng makeup. Makalipas ang 10 minuto, lumabas siya ng bar habang nakahawak sa braso ni Justine. Dahil naiintindihan na ni Justine na gustong isama siya sa isang date, ang ngiti ni Roslyn ay naging mas maliwanag, ang hindi inaasahang sorpresa ay nagparamdam sa kanya na siya ay nasa panaginip. Hobby, saan tayo magdi-dinner? Hindi pinansin ni Roslyn ang gulat na mga tingin ng mga miyembro ng Red Thorn Society sa labas ng bar, at magiliw na tinanong si Justine. Saglit na nag-isip si Justine at nagtanong, "Darling Roslyn, naniniwala akong may kotse ka, tama ba? Paano kung magmaneho tayo sa isang lugar na mas malayo para sa hapunan, iyon ay mas mahusay kaysa sa paglalakad sa oras na ito?" Sa maliwanag at magagandang mata, kinuha ni Roslyn ang kanyang itim na iPhone, at tumawag. "Little Joe, magpadala ng isang tao na magmaneho ng bagong kotse na binili ko kanina sa pasukan ng bar, gusto kong gamitin ito." Pinagmasdan ni Justine ang pag-uutos ni Roslyn sa kanyang nasasakupan. Nalungkot siya kung paano rin siya nag-utos noon sa ibang tao ng ganito, samantalang siya ngayon ay naging isang tao na inuutusan ng iba. Bagamat siya ang humiling, siya ngayon ay itinuturing na isang karaniwang tao. Wala pang 10 minuto ay huminto na sa harap ng bar ang kotse na hiniling ni Roslyn. Bumaba ang driver sa kotse, at may paggalang na ibinigay ang mga susi kay Roslyn. Ibinigay ni Roslyn ang susi kay Justine, "Hobby, magmaneho ka na. Hindi ako magaling magmaneho." Kapag ang isang babaeng marunong magmaneho ay nagsabi na hindi sila magaling magmaneho, ito ay maaaring umarte ng mapanghusga, o kaya ay tumingin sa lalaking nagmamaneho. Si Roslyn ay bahagi ng huli. Medyo namangha si Justine, dahil ang sapphire blue na kotse ni Roslyn ay bihirang makita sa buong Huaxia. Ito ay isang Lotus, isang sports car mula sa Britain. Ang sports car na ito ay itinuturing na high-end sa ibang bansa. Ang estilo ng disenyo ng trademark nito ay nagkaroon ng malakas na pagsunod sa mga mahilig sa kotse, at ang magandang streamline na katawan nito ay nakakaakit ng maraming eyeball ng mga babaeng mahilig. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita ng isa si Justine sa Huaxia. Hindi niya nakita ang isa sa mga ito kahit sa mini museum ni Marian. "Ikaw mismo ang pumili nito?" tanong ni Justine habang pinagbuksan siya ng pinto. Magalang na umupo si Roslyn sa loob, at isinuot ang seatbelt. She shows an embarrassed smile, "Marunong akong pumatay at magsunog, magpatubo, at magkidnapping, pero wala akong alam sa mga sasakyan. Ipinakita nila sa akin ang ilang mga larawan, at pinili ko ito dahil nakita kong maganda ito." Hindi nasisiyahan, sinabi ni Justine, "Hindi dapat magsalita ang isang babae na parang boss ng isang gang, hindi maganda kung tinatakot mo ang mga pedestrian. Hindi ba ako ang amo ng isang gang?" Nagpout si Roslyn, pero sumagot pa rin ng, "Okay," sabay tango. Ang pagmamaneho ng Lotus ay umaakit sa mga mata ng hindi mabilang na mga pedestrian. Direktang sumakay si Justine sa expressway kasama si Roslyn, at mabilis na tumungo sa gilid ng lawa sa suburb ng Stonegate. Napakaraming high-end western cuisine restaurant sa lugar na iyon. Dahil gusto niyang maranasan ng kanyang babae ang romansa at tamasahin ang kagandahan ng mundo, hindi siya maaaring gumawa ng isang simpleng petsa. Maaaring walang pakialam si Roslyn sa mga ganoong bagay, ngunit ibang bagay ang gagawin ni Justine. Pagbaba nila ng kotse, hinawakan ni Justine ang siko ni Roslyn, "Teka lang, bubuksan kita ng pinto." Habang sinasabi niya iyon, bumaba si Justine at naglakad papunta sa kabilang bahagi ng sasakyan sa ilalim ng nagulat na tingin ni Roslyn. Binuksan niya ang pinto, at gumawa ng gesture para yayain siyang lumabas. "Pretty lady, sa ganitong paraan please." Nakita ito ng server sa pasukan ng restaurant, ngunit ilang beses na nilang nakita ang gayong mga kalokohan at hindi nila ito masyadong inisip. Pero iba para kay Roslyn.
Nakapagtataka na bigla siyang gustong isama ni Justine sa isang date, ngunit tinatrato pa nga niya ito na parang isang prinsesa na naging dahilan para maging awkward siya. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng kagalakan dahil dito, at nahihiyang namula. Sa ilang mga bagay, ang mga kababaihan ay magiging masaya sa ito kahit gaano ito kakulit. Magkahawak kamay ang dalawa habang papasok sa Lakeside Western Cuisine Restaurant. Ang gusali ay may istilong European at gawa sa kahoy at bakal, at may mga dekorasyon tulad ng mga saddle, hooves, helmet ng knight at armor. Inilawan ng chandelier ang lugar na may malalalim na mainit na ilaw, at nagbigay sa restaurant ng nakaka-relax at romantikong kapaligiran. Pinagmasdan ni Justine si Roslyn na tumingin-tingin sa paligid ng may pag-uusisa, at lalo siyang nakonsensya, isasama kita sa mga date ng mas madalas sa hinaharap. Mayroon kang napakaraming pera at libu-libong subordinate, ngunit magkulong sa maliit na silid na iyon buong araw, iyon ay kawalang katarungan sa iyong sariling buhay. Umiling si Roslyn, I don't think so. Simula nung nakilala kita, hindi na ako nagsawa. Napakasaya ko kapag kasama kita, at kontento akong naghihintay kapag wala ka. Kung artista ako, siguradong luluha ako ngayon. Sa kasamaang palad, hindi ako, ngunit mangyaring maniwala na hinawakan mo ako. Taos-pusong sinabi ni Justine. Ang babaeng ito ay palaging gumagamit ng pinakadirekta at hindi sinasadyang mga paraan upang ilipat siya. 173 hanggang 2, malalaman mo sa isang sandali. Matamis na ngumiti si Roslyn, actually, parang hindi ako bagay sa mga ganitong okasyon. Tingnan mo na lang, kapag lumalabas ang ibang babae, may dalang handbags at baka sombrero, habang ako naman ay nagpalit lang ng damit at umalis ng bahay na parang bumpkin. Paano kung bilhan ka namin ng handbag mamaya? Parang hindi pa kita nakitang may bitbit, hayaan mo akong bumili sayo. Masiglang tanong ni Justine. Umiling si Roslyn, kung kailangan ko, daan-daan sana ang ipinadala sa akin ng mga nasasakupan ko, ang mga gamit ko sa araw-araw ay binibili ng maramihan. Wala akong dalang isa dahil hindi ko kailangan. Kung ito ay isang kaluban ng kutsilyo o isang holster ng baril, oo, mas magiging masaya ako kung makakakuha ako ng limitadong edisyon ng baril na huminto na sa produksyon. Ang server na nag-akay sa dalawa sa kanilang mesa ay malinaw na napahinto habang siya ay naglalakad. Alam ni Justine na natakot ang kawawang lalaki na ito, kaya hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, darling, hindi ba sinabi ko na sa iyo ito kanina? Huwag mong isipin ang pakikipag-away at pagpatay, mas maganda ang pag-aayos ng bulaklak at paghahalaman. Ang pagbaril ng baril, pagbaril sa isang babae, at pagbaril ng mag-isa sa dilim ay mga bagay na dapat gawin ng mga lalaki. Pinanlakihan siya ng mata ni Roslyn at nanatiling tahimik. Pagkaupo nila ay umorder sila ng isang bote ng 1,983 lafite. Ang alak na ito ay hindi mura sa anumang paraan, kaya napangiti ng husto ang waitress na nagsilbi sa kanila. Ngunit nang diretsyong umorder si Justine ng 3 steak, natigilan ang dalaga. Sir, may mga kaibigan ka pa ba na hindi pa dumarating? Tanong ng waitress. Umiling si Justine at sumagot, hindi, kumakain ako ng 3 servings mag-isa. Nagmamadaling umalis ang waitress dahil sa gulat. Kumunat ang noo ni Roslyn at sinabing, hobby, kumain ka pa ng gulay, hindi maganda sa katawan ang kumain ng maraming karne. Ngumiti si Justine nang walang pakialam, bagaman sinasabi ng siyentipikong pananaliksik at mga nutrisyonista na ang pagkain ng labis na karne ay masama sa katawan, ang pagtangkilik sa karne ay isang ugali na kinalakihan ko. Sa lahat ng mga taon na ito, halos nabubuhay ako sa karne at alkohol, ngunit hindi ba ako ganap na maayos? Higit pa rito, dapat kang maging mas kaalaman tungkol sa aking katawan kaysa sa iba, mahal na Roslyn. Kakaiba ako sa isang ordinaryong tao mula pa noong unang panahon. Nang magsalita siya hanggang sa wakas, si Justine ay walang malay na may masakit na ekspresyon. Nagmamaktol si Roslyn, ano bang sinasabi mo? Bawal kang magsabi ng ganyan tungkol sa sarili mo, aling bahagi mo ang hindi normal. Dahil alam niyang hindi niya nagustuhan ang sinabi nito, hindi na nagsalita si Justine ng mga ganoong bagay.
Nang maihain na ang mga steak, sinimulan niya itong kainin gamit ang kanyang tinidor at kutsilyo. Bagamat hindi madalas kumain si Roslyn sa isang Western cuisine restaurant, ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya at may magandang edukasyon. Maganda siyang kumain sa maliliit na kagat, at natural na humigop ng alak. Nagkwentuhan ang dalawa sa maraming nangyari sa nakalipas na taon. Sa pagbabalik tanaw, hindi ganoon katagal, ngunit maraming bagay na dapat pag-isipang mabuti. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap, dinala ng isang waitress ang isang bote ng Margaux sa mesa, at nakangiting sinabi kay Roslyn, "Miss, isang Ginoo ang nagpadala sa akin ng bote ng red wine at ilang salita sa iyo." Anong Ginoo, at anong mga salita? Walang ideya si Roslyn kung ano ang nangyayari. Sabi ng waitress, sinabi ng Ginoo na ang royal personality lang ng Margaux ang makakapantay sa kagandahan mo. Gulat na gulat, napalingon si Roslyn kay Justine. Nang makitang wala siyang reaksyon, bumalik siya sa waitress at sinabing, "Ibalik mo, hindi ko kailangan nito." Pinabalik ang waitress, ngunit makalipas ang ilang sandali, isang scholar na lalaking may maayos na sukle ang buhok. Nakasuot siya ng suit, leather shoes, at gold-rimmed glasses. Hawak ang parehong red wine na nagkakahalaga ng mahigit 10,000, nilapitan niya si Roslyn. "Hello miss, ang pangalan ko ay Wesley Jiang. I became so bold as to send this bottle of wine kasi na-entra ako sa beauty mo, sana hindi kita na-offend." Ibinaba ni Roslyn ang kanyang tinidor at kutsilyo, at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, "Sinabi ko na hindi ko ito kailangan. Miss, sana bigyan mo ako ng dahilan para itakwil mo ako. Naniniwala ako na kung handa kang bigyan ako ng pagkakataon na makilala ka ng higit pa, malalaman mo na mas mahusay ako kaysa sa walang kulturang lalaking ito na kumakain ng 3 set ng steak na tig 22 ounces bawat isa." Ang lalaking kinukutya ni Wesley ay walang iba kundi si Justine na ang tinidor at kutsilyo ay hindi man lang huminto. Gayunpaman, ang paraan ni Wesley sa pagpapakita ng kanyang sarili ay naging dahilan upang hindi masaya si Roslyn. Nagsimulang magdilim ang ekspresyon ni Roslyn. Sa oras na ito, sa wakas ay natapos na ni Justine ang huling piraso ng karne ng baka, at pinunasan ang kanyang bibig ng tuwalya. Siya ay dumighay, pagkatapos ay sinabi kay Wesley, "Hoy, ang alak mo ba ay napakamahal?" Hindi man lang lumingon si Wesley kay Justine, patuloy pa rin siyang tumingin kay Roslyn nang may pagkalasing habang sumagot, "Maaaring si Lafitte ang reyna ng mga red wine, ngunit mas mababa pa rin itong bote ng Margaux, hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo. Maaaring iyon ang kaso, ngunit sa palagay ko ay hindi ko na kailangang malaman din iyon." Tumayo si Justine na may maluwag na ekspresyon, at biglang inagaw ang bote ng alak sa mga kamay ni Wesley. Paano nagawang hawakan ni Wesley ang bote gamit ang kanyang lakas? Ang bote ay agad na nasa pag-aari ni Justine. "Mister, ano ang sinusubukan mong gawin?" Umirap si Wesley. Tiningnan ni Justine ang label ng bote ng alak para masaya, pagkatapos ay hinawakan ang leeg ng bote at ngumiti kay Wesley, "Malalaman mo sa ilang sandali." Habang sinasabi niya iyon, ibinaba ni Justine ang bote ng red wine. Bang! Sa tunog ng pagkabasag ng bote, tumaylesik ang alak sa lahat. Dahil sa kaguluhan, tumalon sa takot ang kalahati ng mga tao sa restaurant. Gulat na gulat ang mga kalapit na customer. Sa pagindayog na iyon, binasag ni Justine ang bote ng alak sa ulo ni Wesley. Namilog ang mga mata ni Wesley, hindi niya alam kung dugo o alak ang pamumula na dumadaloy sa kanyang ulo. Nakakabigla, naatras siya ng ilang hakbang, nahulog sa hapagkainan, at nawala ng malay. "Jeez, buti naman minamaliit mo ako sa sobrang pagkain, pero pumunta ka para agawin ang babae ko ng walang dahilan, hindi ba't humihingi ng kamatayan?" Inihagis ni Justine ang natitira sa bottleneck sa katawan ni Wesley, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga kamay ng tuwalya. Natigilan lahat ang mga tao sa paligid. Nang hindi man lang binanggit ang kaawa-awang kalagayan ni Wesley, mahigit $10,000 ang nasayang lang dahil binasag niya ang bote ng red wine na iyon. 174 hanggang isang daliri.
Dahil sa hiyawan ng ilang lady customer, nalaman ng manager at ilang server ng restaurant na may nangyari, kaya dali-dali silang tumakbo. Nang makitang tapos na si Roslyn sa pagkain, naglagay si Justine ng ilang pulang papel sa mesa at tinanong si Roslyn, "Shall?" Alam ni Roslyn na gustong makipag-usap ni Justine sa taong ito kung paanong hindi niya alam ang kanyang lugar, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin niya ito ng direkta. Dahil busog na siya, tumanggaw siya, tumayo, at balak niyang umalis kasama niya. Tungkol naman sa lalaking nasa sahig na nagdala ng alak, hindi mapakali si Roslyn kung mabubuhay man siya o mamatay. Nang makita ng manager ng restaurant si Justine na nagnanais na umalis habang nakatali ang braso sa babaeng dahilan ng lahat ng ito, agad niya silang hinarangan. May kabadong ekspresyon na sinabi niya, "Sir, nawalan ka ng malay na bisita, paano ka makakatakas ng ganito?" Ngumiti si Justine at sinabing, "Isa akong aalis pagkatapos kong kumain, hindi naman sa hindi ako nagbabayad." Tungkol naman sa walang malay, problema niya iyon, ano ang kinalaman niyan sa iyo? Ito, responsibilidad ko ito ng restaurant, tungkulin naming protektahan ang aming mga customer. Hindi ba ako ang customer mo? Tanong ni Justine. Ikaw. Sagot ng manager. Pagkatapos ay nagtanong si Justine, kung gayon, bakit ka humahadlang sa akin? Kailangan mo siyang protektahan, ngunit kailangan mo rin akong protektahan, kaya paano ang isang bagay sa pagitan ko at sa kanya ay alinman sa iyong negosyo? Naramdaman ng manager na nagulo ang kanyang loika, at apurahang sinabi, kahit na, kailangan pang tumawag ng pulis. Tama, tumawag ka ng pulis, habang paalis tayo, wala kang karapatan na pilitin kaming manatili. Pagkasabi niyan, idinikit ni Justine ang kanyang paapasulong, nagbabalak na lumayo. Ang manager ay umatras ng 2 hakbang upang hayaan ang ilang mga server na humarang sa kanilang daan. Sinabi niya, "Sir, hindi ako makakasagot sa bisita na nasaktan ng ganito, mangyaring manatili dito." Medyo naiinis na ngayon si Justine, ipinikit niya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay muling binuksan ang mga ito. Tinitigan ng manager na iyon si Justine. Bigla siyang nakaramdam ng matinding takot sa kalupitan at karahasan sa kanyang isipan. Naramdaman ng manager na parang may matalim na kutsilyo na maaaring tumusok sa kanyang puso sa tila ordinaryong mga mata ni Justine, nagpapahina ito sa kanyang mga tuhod, at muntik na siyang matamba. "Pwede ba akong pumunta ngayon?" "Why?" "Oo." Ang ulo ng manager ay nababalot ng malamig na pawis habang siya ay nakayuko sa gilid. Habang pinapanood sina Justine at Roslyn na naglalakad palayo, ang manager ng restaurant ay tila nawala ng lakas habang siya ay walang lakas na umupo sa lupa. Sa oras na ito, ang walang malay na si Wesley ay nagising, at dumaing sa sakit. Nang lumabas sila ng restaurant, ang buwan ay nakabitin sa langit, at ang malamig na hangin ng taglagas ay umihip. Napakaraming tao ang naglalakad sa tabi ng lawa. Ang mga puno ng willow sa pampang ay nahuhulog na ang mga manipis na dahon nito, habang ang pulang maple tree ay matingkad ang kulay at tila apoy sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Iniunat ni Roslyn ang kanyang likod sa kasiyahan, pagkatapos ay nauna, tumalikod at lumakad ng pabaligtad. With a smile on her face, she said, "Hubby, hindi mo naman sila kailangan takutin, nakakaawa ang restaurant manager na iyon." Natawa si Justine at sinabing, "Ginagawa ko iyon para sa kanyang kapakanan, sa pamamagitan ng pag-alis, ang bagay na ito ay mananatiling pribadong isyu sa pagitan namin ng Jiang na iyon. Kung ito ay naayos sa kanyang restaurant, tiyak na makakaapekto ito sa negosyo ng kanyang restaurant. Totoo naman, iniisip ko lang kung gising na ang nakakainis na yun, mas maganda kung maging gulay." Walang pakialam na sabi ni Roslyn. Na si Wesley ay nagbigay kay Roslyn ng hindi kapani-pani walang masamang impresyon, at ang malaking bahagi nito ay dahil kinutya niya ang lalaking mahal niya sa harap niya. Saglit na naglakad ang dalawa sa tabing ilog pagkatapos ay bumalik sa paradahan ng sasakyan para umuwi. Ang daan pabalik ay sobrang tahimik. Dahil maluwag ang suburban road na ito at hindi gaanong traffic, ginawa nitong napakaganda ang karanasan sa pagmamaneho.
Nang malapit na ang sasakyan sa pasukan ng expressway, biglang napagtanto ni Justin na mayroong isang hilera ng 8 itim na sasakyan na humaharang sa kanyang dinadaanan. Walang pagpipilian si Justin kundi ihinto ang kanyang sasakyan, ngunit kasabay nito, ang 8 sasakyan ay nagbukas ng kanilang high beam. Higit pa rito, lahat ng 16 ay xenon headlights. Dahil sa nakakasilaw na mga ilaw, nahirapan ang mga tao na imulat ang kanilang mga mata, ang mga sasakyan na nasa likod ni Justin ay walang pagpipilian kundi bumagal din hanggang sa huminto. Ang lahat ay pinagbawalan na makapunta sa expressway. Sinulyapan ni Justin si Roslyn na nakaupo sa tabi niya, at halatang hindi siya masaya. Malinaw na nahulaan niya na ito ay may kinalaman kay Wesley. "Hobby, dapat nabasag mo ang kanyang mga templo." Galit na sabi ni Roslyn. 174 hanggang 2. Awkward na ngumiti si Justin dahil ang babaeng ito ay talagang galit na galit. Ngayon ang orihinal na unang pagkakataon na aktwal na nagde-date ang dalawa sa labas, si Roslyn ay hindi kapani-pani walang masaya, ngunit nakasalubong nila ang isang kapwa na hindi alam ang kanyang lugar at patuloy na nagdadaldal ng kalokohan. After spoiling her mood, hindi pa rin siya tapos. Sumunod, mahigit 12 tao ang naglakad sa harap ng mga ilaw. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, kitang-kita ang lalaking naglalakad sa pinakaharap. Ang taong ito ay nakabalot ng mga benda sa ulo, at may mapatla at mapang-akit na mukha. Ito ay tiyak na si Wesley na natamba at sa sahig kanina. Nasa tabi niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maikling buhok na nakasuot ng itim na suit at silver na kwintas, at malaki ang ilong. Naglakad siya sa tabi ni Wesley, tila kalmado. Itinuro ni Wesley Jiang ang kulay asher na Lotus sports car, at sinabi sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, "George, ito ang mag-asawa sa kotseng ito." Hindi alam ng babaeng iyon ang kanyang lugar, at inilagay ako ng lalaki sa ganitong estado. Ang lalaki ay nagsalita habang si George ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang kanyang mga nasasakupan sa kanyang likuran ay sumugod sa harap ng mga tubo na bakal, na handang sirain ang sasakyan. Dahil ang sports car ay dumaan sa mga pagbabago tulad ng mga tinted na bintana, ang mga tao sa labas ay hindi malinaw na nakikita ang loob. Nakita ng mga masasamang ito na walang bumababa kaya nilayon nilang gumamit ng puwersa. Si Justin ay natural na hindi basta-basta magmamasid sa sasakyan na sinira nila, kaya bumaba siya ng kotse at sinabi sa alipors na agresibong naglalakad, "Oy, teka. Gusto mong sirain ang sasakyan? Mababayaran mo pa ba ito pagkatapos mong sirain?" Nang makitang may bumaba sa sasakyan, huminto ang alipors at lumingon sa likod. "George, itong brat na ito. Siya ang bumugbog sa akin." Hinawakan ni Wesley ang siko ni George, at nagsimulang magmura ng hindi mapigilan. Ngumiti ng masama si George kay Wesley at sinabing, "Mr. Jiang, ito ay isang deal. Pagkatapos nito, kailangan mong bayaran kami ng 1 milyon. Huwag kang mag-alala, basta ipasok mo siya at ibigay mo sa akin ang babaeng iyon, walang problema ang 1 milyon. Same time na sinabi ni Wesley, "Gayunpaman, George, huwag mo akong sisihin kung may mangyari." Tumawa ng malakas si George, at tinapik ang balikat ni Wesley, "Kuya, nagkaroon na ba ako ng problema kapag nagtatrabaho para sa iyo? Hanggat natanggap ang pera, lahat ay maaayos." Pagkasabi niyan, lumingon si George kay Justin, at pinalaki si Justin ng may interes, "Bata, sa iyo ba ang kotseng ito?" Umiling si Justin at tapat na nagsalita, "Pag-aari ito ng aking babae." George had an expression of realization, "Kaya ikaw ay nasa gigolo na propesyon, bata. Not bad, ganyan ang mukha mo pero nagawa mo pa ring suluhin ang isang mayamang babae." Gayunpaman, dahil umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito, ako, si George, ay kailangang managot para kay G. Jiang. Pakiusap ay paalisin mo na lang sa kotse ang iyong magandang babae, kailangan itong masikip sa loob. Dahil pumayag ka na gawin ang kasamang Jiang na iyon na bidding dahil binibigyan kanya ng 1 milyon, bakit hindi mo tanungin kung bibigyan ka rin namin ng pera upang sa halip ay maalis ang kasamang Jiang na iyon? Mahinahong tanong ni Justin.
Nagniningning ang mga mata ni George, gusto ko itong mungkahi mo, kung makakaisip kayo ng halagang makakapagpabagal sa akin, maaaring magbago talaga ako ng mga plano. Ngayon, si Wesley ay nataranta, at agad na sumigaw, George. Hindi mo ito magagawa. Napakaraming beses na tayong nagtulungan, paano mo matutulungan ang isang tagalabas na makitungo sa akin? Malamig na sinulyapan ni George si Wesley, Mr. Jiang, nagtatrabaho kami para sa pera, hindi para sa iyo. Kung magbibigay ka ng mas maraming pera kaysa sa kanila, natural na mananatili kaming mga kapatid mo. Namula ang mukha ni Wesley, pagkatapos ay namutla. Halatang galit siya na walang katapatan ang lalaking ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. Kung gayon, bata, magkano ang balak mong ibigay? Kung hindi sapat ang halaga, baka hindi ako magpalit ng plano. Umaasang sabi ni George. Inisip ito ni Justin, pagkatapos ay itinaas lamang ang kanyang gitnang daliri kay George, ibibigay ko ito sa iyo. Kumunat ang noo ni George, pagkatapos ay nagtanong, isang daliri, kaya 10,000. Napailing si Justin na may ngiti. Ang 10,000 ay masyadong maliit, kaya ito ay 100,000. Tanong ni George. Umiling pa rin si Justin. 1,000,000. Nagbibigay kayo ng kabuoang 2,000,000. Natuwa si George. Nakaramdam si Justin na walang magawa, at nagsalita sa malungkot na paraan, pera lang ba ang nakikita ng iyong mga mata? Hindi mo ba masasabi na nililibak kita gamit ang middle finger ko? Halos himatayan si George sa galit, at namula ang mukha niya sa galit. Kung hindi lang dahil maikli ang buhok niya, baka may singaw na lumalabas sa ulo niya. Ano ba, pinaglalaruan mo ako? Sigaw ni George. Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay, hindi naman, hindi ako interesadong makipaglaro sa mga lalaki. Sa wakas ay nawala ng pasensya si George, na may masamang ngiti na sinabi niya, wala akong interes na sayangin ang oras ko sa iyo. Dahil ayaw lumabas ng babae sa sasakyan, ako, George, ay yayayain siyang lumabas sa iyong lugar. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki sa mukha mong gigolo. Habang sinasabi niya iyon, humakbang si George sa pintuan ng passenger seat, at binuksan ito. 175. Sa sandaling binuksan ang pinto, natigilan si George. Habang ang isang kamay ay nasa pintuan, nanlaki ang kanyang mga mata, at nanatiling nakabitin ang kanyang panga. Napatulala siya ng todo. Binantayan ni Wesley ang sarili patungo kay Justin, pagkatapos ay tumakbo papunta sa gilid ni George. Nang makita ang tahimik na nakaupong Roslyn, ang dalawa sa kanila ay may mataimtim na titig, ano sa palagay mo, George? Maganda ang sisiw na ito, tama ba? Tila bumalik sa katinoan si George nang marinig ang mga salitang iyon, napuno siya ng hindi paniniwala at matinding takot. Nagsimula siyang manginig, at nilunok ang kanyang laway habang matigas na bumaling upang tingnan ang malaswang mukha ni Wesley. Si George ay napuno ng galit. Ikaw, sampain ka, bastard. Sa boses na husky at pilit, itinaas ni George ang kanyang malaking kamao, at hinampas ito sa napakagwapong mukha ni Wesley. Oo! Napaungol si Wesley, at umagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Nahihilo, umikot siya ng ilang ikot, saka hinawakan ang mainit na dugong umaagos mula sa kanyang ilong. Halos umiyak siya habang sinasabi, George. Bakit bigla mo akong sinampal? I'm asking you to deal with this bastardly couple. Bastardly couple. Naramdaman ni George ang lamig na damaloy sa kanyang likuran, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa upang sipain ang dibdib ni Wesley, na nagpagulong kay Wesley ng mahigit 3 metro ang layo. Sa pagkakataong ito, bumuhos ang dugo sa bibig ni Wesley, at muli siyang nawala ng malay. Ang kaawa-awang taong ito ay na-knockout sa pangalawang pagkakataon sa publiko sa napakaikling panahon. Nanginginig si George habang nakatalikod at nakayuko. May ngiti sa kanyang mukha na mukhang mas pangit kaysa sa pag-iyak, at napatawa siya ng nakakaloko sa walang ekspresyon na si Roslyn na nanatiling nakaupo sa kotse. President, hindi ko inaasahan na ikaw iyon. This is truly a coincidence, hindi ko nakilala na ikaw pala ang target. Kung alam ko, ako, si George, ay
Gusto ano? Mahinahong tanong ni Roslyn kay George. Gayunpaman, ito ay tiyak na isang kalmado na tono na ginawa kay George na ginaw. Nahirapan siyang gumalaw, para siyang nakadikit sa lupa. Si Justin na nakatayo sa kabilang panig ay nanood sa nangyari, at hindi inaasahan na ang taong ito ay nasa ilalim ni Roslyn. Dahil ito ang kaso, wala siyang planong gawin, sumandal lang siya sa bonnet ng sasakyan at hinintay kung paano ito aayusin ni Roslyn. Nakita ng mga tulisan na sumunod kay George ang abnormalidad ng sitwasyon at nagbulungan sila sa kanilang mga sarili, pinag-uusapan kung ano ang nangyayari. Marahang napabuntong hininga si Roslyn. George, mas kaya mo pa ako. Pagharang sa kalsada gamit ang mga sasakyan, pagsisisi sa iba, pambubugbog ng mga tao, panghuli ng mga babae, at basta-basta na humihingi ng milyon-milyon. Hindi ko alam na may kakayanan akong subordinate na tulad mo. Agad na sumigaw si George na may nagmamakaawang tono, President, hayaan mo akong magpaliwanag. Ako, wala akong mapagpipilian, ang lalaking iyon na si Jiang ay ang pangalawang in command sa opisina ng tagayusig sa lugar na ito. I'm only willing to do things for him in consideration of our brothers. Ang perang natanggap ay ibinibigay din sa lipunan. Ganun ba? Kung ganoon, magkano ang naibigay mo noong nakaraang taon? Tanong ni Roslyn na may malamig na ekspresyon. Natahimik si George dahil alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling dahil may mga record sa pananalapi para sa kung ano ang ibinibigay niya bawat taon, kaya pagkaraan ng ilang sandali ay mahina niyang sinagot, 200,000. So ano ulit ang gusto mong ipaliwanag? Diretsong tanong ni Roslyn. Nakayuko ang ulo ni George, nakatikom ang kanyang mga ngipin at nakaramdam ng pagkatalo, ngunit wala siyang mahanap na salita para sabihin. Sumulyap si Roslyn sa kanya at sinabing, isa ka sa mga pinakaunang miyembro ng West Union Society na tumalikod sa aking Red Thorn Society, kaya hindi ko binawasan ang kapangyarihang hawak mo. Mas mababa ka lang sa ilang elder sa gang, at siguradong malalagay ka sa nangungunang 20 sa gang ngayon. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang mga kapatid na inilagay ko sa ilalim mo ay mauwi sa pagnanakaw at pagharang sa daan na parang isang tulisan. Dapat mong malaman ang mga panuntunang itinakda ko, at ang landas na tatahakin mo simula ngayon. President, bigyan mo ako ng pagkakataon. Agad na lumuhad si George bilang paggalang kay Roslyn. Ang isang pagkakataon ay hindi isang bagay na ibinibigay ko sa iyo, ito ay isang bagay na kailangan mong makuha ang iyong sarili. Ang pagharap mo sa akin ngayon ay nangangahulugan na hindi ito ang unang beses na ginawa mo ito, hindi ako maaaring magpatuloy na pumikit sa iyo. Habang nagsasalita si Roslyn, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Boss! Paano kita matutulungan? Ang mapagmahal na boses ni Little Joe ay narinig mula sa telepono. Munting Joe, magpadala ng isang tao upang sakupin ang 21 teritoryo sa ilalim ng George. Nang marinig ang mga salitang ito, si George na lumuhad ay nagtaas ng ulo na may gulat sa buong mukha. Bahagyang nagulat si Little Joe na nakarinig nito, ngunit agad na sumagot, nakuha ko, boss. At hindi na nagtanong pa. Matapos tapusin ang tawag, tumingin si Roslyn kay George, maaari kang umalis ngayon, at maaari mong isama ang sinumang handang sumunod sa iyo. Kung isasaalang-alang ang mga bagay sa nakaraan, hindi kita pipigilan. Nilunok ni George ang kanyang laway, at tumayo nang hindi makatayo. Malungkot siyang yumuko kay Roslyn at sinabing, salamat, Presidente. Ako, George, ay hinding-hindi makakalimutan ang iyong awa. Pagkasabi niyan, tumalikod si George, balak niyang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, lumingon muli si George sa bilis ng kidlat, at hindi alam kung kailan siya humawak ng kutsilyo ng Swiss Army na may malamig na kislap sa kanyang kamay. Bigla niya itong tinulak kay Roslyn na kanina patahimik. Slot! Gusto ko ang buhay mo. Walang awa na napaungol si George. Napansin ni Justin ang intensyon ni George sa simula pa lang, ngunit hindi siya tumalon sa sasakyan at sinipa si George palayo dahil alam niyang hindi iyon kailangan.
Nang akmang sasaksakin na ng matalim na kutsilyo ang lalamunan ni Roslyn, ang hubad na kamay ni Roslyn ay biglang inindayog, at saktong tumama ito sa palso ni George. Namanhid ang palso ni George, at muntik na niyang mabitawan ang kutsilyo. Hinawakan ni Roslyn ang namamanhid na kamay ni George, at pinaikot ito sa kabilang direksyon. Bitek. Ang tunog ng pagtanggal ng mga buto ay narinig, ang kutsilyong hawak ni George ay nakatutok na ngayon sa kanyang sarili. Bago pa makapag-react si George sa sakit, ang kanyang kamay na hinawakan ni Roslyn ay ibinaba sa kanyang sarili. Ang matalim na kutsilyo ay tumusok sa dibdib ni George, na tumusok sa kanyang baga. Napaungol si George, umatras ng ilang hakbang, at dahan-daang bumagsak sa lupa. Kinulayan na ng pula ang kanyang kamisete, at mapatla ang kanyang mga labi. Napahiga siya sa lupa habang nakadilat ang mga mata sa hirap huminga. 175 hanggang 2. Nanatili si Roslyn sa sasakyan mula sa simula hanggang sa huli. Ang kanyang mga galaw ay kasing kinis ng seda, at sa isang kisap mata, ang taong nasugatan ay naging George na. Sinasabing iniiwan ng mga daga ang isang lumulubog na barko. Ito ay isang babae na kahit ang kanilang pinuno ay kinatatakutan, at inilagay niya siya sa bingit ng kamatayan sa ilang segundo. Paano kaya sila maglalakas loob na manatili pa? Kaya naman, agad silang tumakas papunta sa kanilang mga sasakyan at umalis. Bumalik din si Justin sa kotse, isinara ang pinto, pinaandar ang makina, at pinaandar ito. Walang masikaso sa dalawang lalaking nakahandusay sa lupa. Marahil ay darating ang mga pulis mamaya, ngunit ang pumatay at ang biktima ay parehong miyembro ng Red Thorn Society. Sa huli, kung paano mareresolba ang usapin ay nakasalalay kay Roslyn, kaya hindi mahalaga kung ito ay haharapin sa maaga o huli. Nang makarating ang sasakyan sa expressway, humihingi ng tawad si Roslyn, at nahihiyang sinabi, "Hubby, pasensya na. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Bakit mo naman nasabi? Hindi mo kasalanan na ipinanganak kang maganda." Ngumiti si Justin at sinabi. Rose pursed her lips and forced a smile, "Hindi yon ang ibig kong sabihin. First time mo akong i-date, pero nangyari ito dahil hindi ko na-manage ng maayos ang mga subordinate ko, I feel very apologetic over it." Nararamdaman mo ba na ang isang petsa na nagsimula ng perpekto at may masamang pagtatapos ay hindi kasiya siya, at nakapanlulumo? Tanong ni Justin. Saglit na nag-isip si Roslyn, saka tumango, "Medyo, pero ganyan lang talaga ang buhay, who knows what could happen in the next moment. Tadhana lang ang kaya nating tanggapin. Hindi naman ganoon ang kaso." Sa pagsasabing iyon, hindi nagmaneho si Justin patungo sa exit ng expressway na malapit sa bar, at sa halip ay lumabas sa pinakamalapit na exit. Nalilitong tanong ni Roslyn, "Hubby, saan pupunta? Hulaan mo." Ngumiti si Roslyn at sinaway, "Bihira akong umalis ng bahay, paano ko makikilala ang ibang mga kalsada?" Hindi siya sinagot ni Justin. Dumaan siya sa ilang medyo walang laman na kalye, at nagmaneho papunta sa isang lugar na maliwanag. Ang lugar ay maraming mga tindahan na may maliliwanag na mga signboard at mabigat na trapiko ng tao. Bagamat medyo maluwang ang kalsada, ang napakaraming pedestrian ay nagpahirap sa pagmamaneho. Isa ito sa mga kilalang night market sa Stonegate, at isa itong lugar na dadagsa ng mga tao tuwing gabi. Nang si Justin ay nagmaneho sa mga pulutong na may sapphire blue na Lotus, agad na may hindi mabilang na naiinggit na mga tingin na itinuro sa kanila, na parang ang kotse ay isang makintab na atraksyon sa night market. Nakaupo sa kotse, medyo nakaramdam ng kaba si Roslyn. Hindi man lang siya kabahan ng ganito kung maraming tao na may mga machine gun ang nasa harapan niya. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganito karaming tao, at hindi pa siya nakapunta sa ganitong mataong lugar. Higit pa rito, sila ay naging focal point ng lahat. Biglang inihinto ni Justin ang sasakyan sa gitna mismo ng night market. "Hubby, ikaw." Bago pa makapagtanong si Roslyn, pinindot ni Justin ang button para buksan ang bubong ng sasakyan. Ang Lotus sports car na ito ay isang cabriolet, kaya sa isang pagpindot lang ng button, dahan-daang na-reclined ang bubong ng kotse, at natupi sa trunk.
Agad na narinig ang mga ingay mula sa labas ng sasakyan. May sumisigaw, musika, tunog ng trapiko, at lahat ng iyon ay pumasok sa kanilang mga tainga. Sina Justin at Roslyn na nakaupo sa kotse ay natural na nakakuha ng atensyon mula sa kanilang paligid. Gayunpaman, dahil alam ng mga tao na ang kotse na ito ay malamang na hindi kapani-paniwalang mahal, karamihan sa mga tao ay nanatili sa kanilang distansya at tumingin. Iniisip nila kung ano ang gustong gawin ng mayamang mag-asawang ito. Ang kagandahan ni Roslyn ay nakaakit ng maraming madamdaming titig na naging dahilan para hindi komportable si Roslyn dahil sanay siyang mamuhay sa dilim na mag-isa. Siya ay medyo nakalaan kahit na sa mga pagpupulong sa kanyang mga subordinate at bihirang makipag-ugnayan sa iba. Palibhas ay napapaligiran ng napakaraming mataimtim na titig ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga matingkad na ilaw ng night market ang nagpasilaw sa dalawa, at nagpasilaw sa karamihan ng mga tao. Nilinggan ni Justin ang kanyang ulo, at tumingin sa hindi komportable at medyo walang magawa na si Roslyn na nakangiti. "Hubby, bakit mo ginagawa ito?" Namumula si Roslyn. Ang maraming mukha na nakatitig sa kanya ay nagpakaba sa kanya. "Dahil gusto kitang bigyan ng perpektong date." Habang sinasabi niya iyon, yumuko si Justin, at hinawakan ang magandang baywang ni Roslyn. At sa harap mismo ng malalapad niyang mata, hinalikan niya ang mga labi niya. Sandaling tumigil ang lahat sa kanilang paligid, maging ang mga sumisigaw na maglalako ay tumahimik, at pinagmamasdan ang bastos na mag-asawang ito. Noon lang naramdaman ni Roslyn ang mainit nitong hininga sakalang napagtanto ni Roslyn na naghahalikan sila ng lalaking mahal niya sa harap ng hindi mabilang na mga estranghero. Pilit niyang inilayo ang kanyang mga labi. Namumula at mahinang humihingal na sinabi niya, "Hubby, huwag kang ganyan," lahat nakatingin. "Hindi mo gusto kapag hinahalikan kita." "Hindi. Hindi yun, maaari ba nating ibalik ang bubong?" Pakiusap ni Roslyn. Umiling si Justin, "Kung ibabalik natin ito, bakit bibili ng ganitong sasakyan? Ngunit hindi rin natin kinailangang ibagsak ito para halikan." Nahihiya si Roslyn kaya napadaos-daos ang kanyang katawan sa upuan. Hinaplos ni Justin ang makinis at mabangong buhok ni Roslyn, pagkatapos ay magiliw na sinabi, "Gusto ko lang makita ng lahat na ang Roslyn ay pag-aari ko, Justin." Hindi siya isang taong mabubuhay lamang sa kadiliman, hindi isang kaawa-awang tao na walang kalayaan, at sa halip ay isang masayang babae na nagseselo sa ibang mga babae. Siya ay mas maganda at namumukod tangi kaysa sinuman. "Mahal ko siya, at hindi ako natatakot na kutsain kami ng iba." Pagkatapos niyang sabihin iyon, muli siyang hinalikan ni Justin. Naglapat ang kanilang mga labi, lumikha ng magandang tanawin sa mataong night market. This time, hindi umiwas si Roslyn. Nakapikit ang kanyang magagandang mata, at umagos ang mga luhang pumapatak. Ito ay isang masalimuot na pakiramdam ng kaligayahan at pagkaasim. Hindi mabilang ang mga mata na nakatutok sa mag-asawang ito, at tila lahat ng tao sa paligid ay tumigil sa pag-uusap. Ang tanging maririnig ay ang musikang pinatugtog ng ilang tindahan. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang pumalakpak ang ilang mga kabataan, at unti-unti, ang mga palakpakan ay naging mga grupo ng mga taong pumalakpak, at pagkatapos ay halos lahat ay pumalakpak. Nagpalakpakan ang lahat ng naruroon upang pasayahin sila, at ilang mga kabataang mag-asawa ang hindi napigil ang maghalikan din. Ang mag-asawang nasa kotse ay nasa sarili nilang mundo, at nakalimutan na kung nasaan sila. Sa gitna ng karamihan, ang dalawang taong ito ay tila napakawalang halaga. Ngunit pagkatapos ng gabing ito, ang ilang mga tao ay patuloy na maaalala ang marubdob na halik sa kotse na iyon, sa gabing iyon. Gia or elder sister. Bago pa matapos magsalita ang babae, ibinaba na ni Didi ang telepono at bumantong. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."